Guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Pag-umpisal ko pa lang pong mag-vlog, ayan po, pumasok sa atin si Dandan sa stock room natin. Meron po siyang dalang kayumito. Sabi niya kakain daw po ako nito. Sabi ko, siya daw tapos na. Yan, thank you kay Dandan sa pagbigay ng kayumito. Sabihin mo, hi guys, kumusta kayo? Dali. Sige na. Ayaw, nahihiya. So, ayan, buksan natin. Pero parang matigas pa. Buksan natin guys kung pwede nang kain. Ano pala siya. Matigas lang pisilin, pero yan. Snack tayo guys, snack. Nagpa-snack na po ako sa mga trabahador ko. Ko pa ako ng ano. Yan. Tikman natin guys. Ang tamis pala. Sipol sa taas. Ito ng dito. Ayara. Nakaon. Kakain na ako. Kaon ako. Lami. Tamis guys. Thank you, Dadan. May pan dito. Ilato pan. Snack nila. Kami lang ako Thank you Ganyan ako kamahal ni Dadan. Kasi kung ano naman po yung hinihingi niya sa akin, binibigyan ko. Pareho kanina tanghali. Nagprito po ako ng tulingan. Yun po yung ulam namin, prinitong tulingan. Nanonood talaga siya na nagluluto ako. Tapos nakapamaywang. Sabi niya, dili siya ganahan sa sa isda na prito. Hindi daw niya gusto. Hindi siya ginaganahan. Tika muna guys Lami pala ng ni Dadan, binigay na. Kahapon pa to, yung kuya niya balak manguhan ng kayo dito, kaso lang hapon na. Kanina siguro nanguha sila. Hindi daw siya gaganahan sa ulam namin na pritong tulingan. Yung gusto niya, iglog. Laging nandito yan si Dadan. Kulang na lang po yan na dito matulog sa amin. Ngayon lang po ako nakapag-umpisang mag-vlog. Mag-intro. Kasi nabisi po tayo kanina. Maglaba po ako. Tapos ayan, alas 4:20 na po yung oras. Siguro na tuyo na po yung nilaban natin. Hindi naman po gaanong marami kasi nga walang klase. Yung mga hinubad lang. Kahapon, sa katunayan ngayon, hindi pa sila naligo yung mga bata. Hapon na sila naliligo kasi hindi ko pinalalabas dahil sobrang init po sa labas. Anong gagawin nila doon? Kaya si Dandan palagi na dito sa bahay hanggang sa gabi. Pag hindi yan tinawag ng papa niya na pauwiin, hindi yan uuwi. Nakaon na hurot. Gamay na pa dito. Una pa daga. Kuha, dali isa. Kuha pa isa. Ginahan ko. Sige na. Kanang daghan. Isa lang. Ay, Isa lang. Isa lang ha? may tao dito. Kitaan ko dito. Ayaw lang na. Kuha daw nga to kasi yan. Kayo mito. Madak, masaksak daw Hawa dan. Ay, ako'y kuha sa kami. Sige, pag dandan ka dyan sagdan na baka mahulog ka. Nakita ko ito kanina sa taas.
pinisil ko. Matigas pa yung balat. Pero, malambot na pala yung loob. Tamis guys, matamis. Tapos, maingay sa taas kanina kasi kinuha nila yung mga ibang bunga ng mga niyog. Tapos yung dahon. Sa kumito. Ha? Kumito na ah. Hoy, yung sa badak. Yung sa. Okay. Ay, Ah! na. Thank you! Piyong sa. Pikit daw ako, pikit. Pero parang matigas naman to ha. Mas matigas. Ting na. Saan yung Ikaw, tapos ka na nito kumain? Ting cellphone. Kay Ate Sia na, kay Ate Sia. Siya na. Oh, tara, gamay mo na eh. Oo, gamay. Ayaw. Ito na sa lababo. Ibutang dito para hugasan. Gaita. Aw, Sorry ko siya. ano lang guys, yung ano po niya, yung dagta. Dumidikit sa ano natin. Yan, approve daw. Goods. Dumidikit sa pustiso natin, sa ngala-ngala. Yung ano yung dagta po niya. Kasi madagta pa. Pero, huwag na pong kainin. Thank you talaga kay Dadan. Kana na sad. Kani? Buksan naton? So yan guys, magbago na tayo ng wag, bad na, bad. Kayo nito. Kay nito. Matigas lang po siya, anuhin guys, pero Hello, ayan, medyo hello. ano pa, medyo No! talaga hilaw pa siya, pero pwede nang kainin yung, huwag maingay, pwede nang kainin, pero matigas pa rin, dagta pa. Sige, kain ka pa? Ikaw, siya, kau ka? Maya tingnan natin yung ano, ginawa nila ngayon. Pero parang nakita ko kanina na kasi Ayaw sumilip ako, medyo nakalagay na po sila ng bubong. Ayan, bakit si Papa Bits, nakalagay na sila ng bubong sa banda dito. Tas dito parang dinagyam din nila, iwan ko, basta trabaho na po nila yan. Tapos si Mama Wally na po yung amo nila, hindi na po si Tita Im. Thank you pala kay Tita Im sa advance pa birthday gift po niya. Bigay po siya ng advance pa birthday ko. Nabawasan ko na po kasi magjujudit na po ng kuryente sa 9. So nagbayad po kami kanina ni Papa Bits ng ilaw. Baka kasi dumating yung judit sa April 9, wala na tayong pera. So lumayad po ako kanina. Alam nyo guys kung magkano po yung binayaran namin ni Papa Bits. Yan, tingnan natin guys. 1,094.30 po yung binayaran namin ni Papa Bits. Oh my gosh. Thank you kay Tita Em sa advance pagkas gift mo. Yun, yung nagdala po si Miko. Nagdadalawang isip po ako kung ano po yung unahin ko, kung bibili po ako ng gas or magbabayad muna ng kuryente. So, importante ko muna yung kuryente. Bahala na po yung gas.
Kaya yun, kanina nagpabili tayo ng ng bala ng butane. Kahapon yung butane, bumili po kami. Dati 25. So kahapon bumili kami dalawa. At 28 na daw. So akala ko 28 pa rin. So inutusan ko siya kanina na bumili. Nakadalawang balik siya, sabi niya, Mama Dax, piso daw kuno yung isa kasi akala ko 28 pa rin, di yung dalawa 56. 5, di ba 5 niya? Oo, 5 kuno isa, kulang pa daw kuno ng gis. Yung pala, nag-chat sa akin yung binibilan ni siya na, hindi ko na nabasa. Parang mapapalo ko na siya kasi pabalik-balik, tapos naubusan na po yung linuluto ko na tulingan, na ubusan na ng bala ng butane. Parang nalulunod na siya sa mantika. Parang napapagalitan ko na si Sia. Ano ba Sia? Sabi niya, kulang pa daw ng gis. Dinagdagan ko. Gis. Gis. Tapos, yun, balik na lang. Kulang pa daw ko ng 5. Yun pala, tag 35 na po yung isa. Di yung dalawa, 70 pesos. Oh my gosh. Sabi na binibilhan, hindi ko dito sa atin yung gulo, tayo ko naapektuhan. Lahat talaga ng mga bilihin sa amin. Ayun. Dito. Oras kahit saan siguro. Ayun! Hindi na tayo nakakakain. Si Dadan na. Ako na, akin na to, ha? Akin na, ha? Parang napapansin ko, ako na lang po yung nag-aano. Kaya yun ang istorya ngayon, guys. Na parang ewan ko, hindi ko ginagalaw pa yung pero okay lang yun, guys, kasi para sa lahat naman. Ano yung pipiliin, birthday ko or magdidilim kami? Okay lang yun kung walang gas, mag-butane lang muna kami. Tapos kung wala, as in wala talaga na hindi na makapag-butane, maraming dito, guys, maraming panggatong. Sa labas na kami magluluto para yung usok naman hindi dito sa loob ng bahay namin. So ayan, guys, iniwanan na tayo ni Dandan kasi halos siya po yung nakaubos ng isang kayumito. So maghugas tayo ng kamay. Diba? Madagta. Tapos chichik na tayo sa ginawa nila. Ang kulang muna yung kutsilyo. Pahiran ng dagta kasi baka magalit yung kapabits namin na hindi natin nilinisan yung kutsilyo niya dito sa people office niya kasi kanina napansin ko, tingnan nyo yung niya, cabinet, guys. Imbis ako po yung may planong magpaskin doon sa CR, sa lababo. Tapos kanina nabasa ko yung cabinet niya. Ayan. Tingnan nyo, naunahan po ako. Parang natawa po ako na parang sumama yung natin, isip kasi meron pong parang bad words na iniligay niya. Ayan po, tingnan nyo. Basahin nyo na lang po, guys. Po yung baba. Kasi parang hindi nakakabuti. Ayan. Ayan po, ayan po. Yan. Hindi ko pa po yan Hindi ko pa po yan siya sinita. Hindi ko pa po yan. Kasi pag inanuhan natin, hahaba. So, hinahayaan na lang po namin siya. Na lang po yung nag-a-adjust sa papabits namin. Kami na lang po. Dumikit talaga sa ko. Nalangalay yung nagta ng kayumito. Tayo ng kamay kasi malagkit. Tapos meron dito hugasan na kutsara, isabay na natin. Ginapimitan pa kasi nila ng kutsara yung kayumito.
brasan na lang natin yung parang dumikit. Natin dito sa labas. Ayan yung mga bunga. Ano ito? Wari pa ito sulod. Ha? Wari pa ini sulod. Ayan. Kinalbo na yung niyog. Kinalbo na pala. Oh. Tapos, ayan. May bubong na po dyan. Kasi, anuhin po yan. Puputulin na. Kinukuha ni Paul yung ubod. Malakas yung loob ni Paul na ano dyan. Hindi po siya nalulula. Ubod. Masarap din po yan na ginugulay yung ubod. Si Ronald naman po is nagtitiksro ng bubong. Ito pala yung pinaggagawa nila, guys. Yung foreman namin. Yung foreman. Kinuha na nila yung bunga. Pinalian. Nagpapasound si John Tark. Nagpapasounds po, guys. Ayan, ididiretso pala nila doon. Didiretso. Tapos kaya napakyat tayo dahil tinawag tayo ni Ronald. Pinaabot niya po yung textro kasi nandito sa baba. Ayan po yung stock nila. Di pa naubos. Tapos mayroon pang kukunti. I-snack po tayo, guys. Yan, guys. Nakaabot pa din tayo. Cook! Tapos ito po yung binili ko. Yung matabang na pan. Kasi mayroon pong peanut butter dito. Ewan ko kung hindi po naririnig yung sounds ni John Tark kasi nagpa-sounds po siya. Yan. Nakabubong na po sila. So, pwede na po sila dito maglagay ng sahig. Medyo hinihingal tayo magsalita. Linalakihan yung busis para hindi po marinig yung music ni John Tark. Si Papa Bish yung nag-iipon ng mga dahon ng niyog. Siya po yung nag-iipon doon sa likod para maging malinis dyan sa harap namin. Tayo, guys, sa pagpapasounds ni John Tark, mag-ano po tayo, mag-vlog. So, dito tayo sa stock room natin. Kinuha ko yung mga nilabhan ko. Ayan, tuyo lahat. As in, tuyo talaga lahat, guys. So, dito na lang tayo sa stock room natin. Baka hindi po masyado marinig yung sounds ni John Tark. Nagpapasounds po siya kay Elias. Ibig naman sabihin na hindi nagagalit tayo na nagpapasounds. Mabuti nga yung may sounds. Nataon lang kasi pag may marinig na music sa atin vlog is makaka-copyright. Kaya ayun, minalakasan ko na lang yung boses. Tas binibilisan para hindi po mas maklaro yung sounds ni John Tark. Ayan si Dandan naman, meron na namang dalang kayo mito. Sinunod-sunod. Oh! Sige, thank you! Andyan na naman tayo, guys. Halong-halo na po yung ano natin dyan. Cook, kayo mo. Sige, ilagay. Wag mo na dyan. Nagtutupi ako. Magkakaano po yung mamatya yung ano ko. Yung mga tupi, magkakamantya. Agoy, 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 agoy. Magkakamantya. Yan, ang dungis mo na. Dan. Kutsara. Kutsara dito. Wag mo na. Mag-ano ako magtutupi. Mamaya na yan. Kutsara. Doon kay siya. Humingi ka ng kutsara. Dali, dali. Ayan, nandito na naman sila sa isang niyog. Kinakalbo din nila. Kasi ischedulin po yan na ipaputol. Tapos,
Ayan, dito lang tayo sa loob. Mag-ano na lang po tayo ng nilaban natin. Magtupi kasi may sound sa labas. Ayun nga, sabi ko naman, hindi ko naman nagpa-sound si Jantar kasi mas mabuti nga may sounds. Yun lang, nagkataon lang or syempre hindi naman niya alam na ganun, bawal yung yung music sa vlog. Hindi naman natin yan pwedeng sawayin. So makinig na lang tayo sa sounds niya. Maganda naman po pakinggan. Papasayaw ka naman. Kaya lang yan, ayan, nag-ano po tayo. Siguro hindi yata naririnig. Umaya na lang po natin ipapakita yung ipangalawang puno ng niyog na kinalbo. Basta nandoon sila sa taas. Si Christian nagwawalis ng bubong kasi marami ng dumi dahil sa mga kinagpas. Yan si Dandan, kinukulit ako kasi pinapakain niya po pa ako ng kayumito. Kain na daw kami. Sabi ko mamaya na kasi nagtutupi pa ako. Gusto niya sabay talaga kami. Ayun. Ano po yung ko dyan? Trapal. Nahuhulugan. Masisira po yung dubululing ko dyan. Oh my gosh! Sabi ko na nga ba sinampay pa ako doon. Hulugan, masisira. Buti na lang malakas yung loob ni Paul umakyat ng sa tuktok ng niyog. Ang lakas ng loob. Talagang taga manlurit. Lakas yung loob. Tagal na nilang pinaplano-plano yan, nakyatin. Ngayon natuloy na kasi mag-ano na po sila ng bubong. Lalagay na po sila ng canopy, ganun ba? Ganun yung pagkarinig ko sa kanila. Lalagay, nakakasagabal. Tapos yung puno parang babawasan na para sumakto muna yung tubular na ilalagay para sa canopy or canopy. Ganun ba yung pagkabigas, guys? Basta nadidinig ko lang yung mga usap-usapan nila sa kanilang tatrabahuin po kung ano. So, ayan, medyo natabunan na yung araw, kaya ba medyo dumilim. Pero maaga pa naman, alas 5:10 pa lang. Hindi lang tayo makalabas mag-video doon. Nagpapasounds pa talaga. Tapos parang may dumaan, parang may bisita. Parang may dumaan na mga tao. Parang may bisita sila. Kaya sounds. Parang magmi-meeting sila. Dahil papalapit na po yung dito. Yung pista sa Patag. Hindi pala 10-11 yung pista dito. Ipangalawang Sabado ng May. So nasa pangalawang Sabado ng May. First Saturday ng May. Nasa 8-9 yung pista dito. May 8 tapos 9. Yung 10-11 sa taas. Doon sa pinaka lungsod nila dito. Dito sa barangay Patag. Yan, meron pa lang man siya yung ko. Yun ang 10-11. Magmamaano na dyan, magiging maliwanag kasi kinalbo na po yung niyog. Kasi yung mga bunga sayang yung iba. Kasi walang laman. Hindi naman namin yan mauubos yung sabaw, puro sabaw na iinumin. Tapos hindi naman pwede yan ipagkabukas yung buko na walang laman, na sabaw lang talaga kasi yung sabaw is umaasim. Na yun din po yung nagagawang suka, sabaw ng niyog.
parang hindi maganda yung suka na galing sa sabaw ng niyog. Ayan. Kakandahulog pa yung mga dahon, hindi pa tapos. Hindi ko naman kasi alam pwede ko mag video. Hindi naman kasi ako marunong mag voice over. Nagbibideo ako, tapos magbo-voice over. Hindi ko pa po na-try. Hindi po ako makakapag sunod-sunod dyan mag voice over. Parang mahirap yata yan. Tapos kinakailangan mag voice over ka yung wala din maririnig na ingay na talagang ikaw lang talaga. Mahirap din po yung mag voice over. Kaya hindi ko po yan pa na try. Kasi na ko yan, na experience ko sa iba na mahirap mag voice over. Okay lang kung maiksi siguro, pero hindi ko pa talaga na try. Kasi maraming sasabi pwede kang mag video tapos i-voice over mo na lang. Hindi po ako marunong. Ayan guys, meron po tayong nabasa sa Facebook sa likod ng nangyaring lindol kahapon. Meron pong potential po na may bagyong mamumuo na sa panahon ng tag-init. May bagyong namumuo na pinapangalan ng Kaloy, bagyong Kaloy. Sa akin lang po, sana hindi maging bagyo, kahit ulan na lang po guys. Walang hangin, kahit ulan, yung saktong ulan lang, hindi naman yung ulan na pabaha, magpapa landslide or maraming mapipinsala. Yung ulan lang po na normal, na para po magkaroon pa kami na madagdagan pa po yung source ng tubig namin. Hindi namin po inaano na bagyo, yung malakas na ulan, yung magpapabaha, yung normal lang po na ulan. Minsan ulanin lang po kami, kahit hindi na yung bagyo, hindi na yan na bagyo mangyari. Ulan, minsan ulanin lang po kami. Kasi malapit na po. Mawawalan na po kami ng tubig. Na naalalaman po namin na kakaunti na po yung laman ng tubig sa ilalim, kasi yung motor ng tubig namin is nag-iiba na po ng tunog. So yun nga, sabi ko, nagtitipid-tipid na kami ng tubig, hindi na po kami nagpapaagas. Kaya yun, tag-isa na lang po. Halimbawa ngayon maglaban na ako, bukas hindi, mga bukas naman. Tapos isang liguan na lang yung magaganap. Hindi na yung 3 bisis po na maliligo. Kung gusto mong ng tubig, magbabad ng tubig, pumunta ng dagat or pumunta doon sa Atabay, sa sinasabi nilang Atabay. Tapos pag uwi dito, magbanlaw na lang. So ayun, medyo makakatipid-tipid po kami ng tubig. Kanina nga, pagbayad namin ni Papa Bits, meron po kami na overtaken na taga dito. Nabutan pa namin pa doon sa sa may sugod sa may gasolinahan. Dala-dala nilang isang sakong labahin, tapos meron pa na sa balde, tapos meron pa na sa iko. Tapos natapatan namin, tinanong ko sila, saan kayo manglalaba? Sabi nila sa Binaliw. Yung Binaliw, yung pinuntahan namin noon na pinaliguan, yung Binaliw na yan, yung tubig pagos talaga galing sa bukid, dumadaloy lang yun. So doon po sila lalaba. Unlimited po yung tubig doon. Napaisip naman ako, ano kaya daling ko yung labahin ko doon, pero wag na lang kasi mahirap pa na proseso. Po yung ginagawa ng mga nasa bukid or mga taga bukid doon tumitira na meron pong sapa. Yun po yung nangyayari pag oras ng tag-init. Sa sapa talaga sila naglalaba. Yun po yung nangyayari. Saglit, parang advertised po yung music ni John Dark.
Ayan, kumakain na sila ng ubod, guys. Ang mga pikoy kumakain na ng ubod, guys, doon sa taas. Spider-Man nandoon sa taas. Ayan, kay Papa Bits. Kuta dyan. Siya po yung maglinis. Ilinis lang natin kahapon ng palibot. So, ayan, meron na naman po tayong linisan. Ayan, mag-aano lang muna si Papa Bits, magpaparsyal maglinis dyan. Ako na lang po yung mag-ano bukas. Wala naman tayo masyadong gagawin. Siya lang muna. Para maunat-unat naman po yung mga ugat-ugat ni Papa Bits. Kasi maghapon lang po siya dito sa ano niya. Quarter to 6, pero maliwanag pa yung labas, guys. Kikita pa yung ano, yung araw. Pababa pa lang siya, pababa. Kikita pa. Pero pag ganitong oras na palapit na yung takip silim, makakaramdam ka na po ng medyo malamig yung hangin. Pero sa buong mag-araw talaga, nakakatamad lumabas. Sobrang init, guys. As in. Doon naman sa taas parang maano tambayan dahil nakakaramdam ka na ng init. Dahil kinakailangan talaga dyan na mayroong alcoba. Or kahit naman lang yung isolation. Ganun ba, guys? Correction na lang po kayo, guys, pag hindi po ano yung pinagsasabi ko. Hindi ano yung sinasalita ko. Comment na lang po, guys, i-correction na lang po nyo. I-correct na lang pareho sa suha. So yun, hindi ko na nakakalimutan yung suha sa aslum. Aslum po yung tawag sa amin. Hindi ko na yung makakalimutan. Yan, tinulungan na si Papa Bits. Tinulungan niya ni Kreslin si Papa Bits. Kinakain na pala nila yung ubod doon sa taas. Yung ubod dito sa kabila. Yung ubod doon sa ano, sa isa, hinihingi po ni Madam Rose. Dahil gugulayin daw po ni Sir Regan. Pinapapak na pala nila. Yan yung mga nilabhan natin, guys. Natuyo lahat. May 2 piraso lang po na hindi na tuyo masyado kasi hinabol ko na lang yun. Habol na paglaba. Naligo kasi si Ronald, nahuli. So, hindi ko pa naman po tinatapon yung sinabon ko. Nasasayangan naman po ako. So, dinali-dali ko na lang. Pinaswasan ko doon. 1 to 3 lang nakawash na nakalaba. Ngayon, yung mga bata, maliligo pa lang. Para pagtulog nila, presko sila. Yan lang po yung ideya namin. Ako kanina pa akong umaga naligo, mga alas 7 pa lang. Hindi, mga alas 8 kasi inuna ko muna yung paglaba. Maga pa tayong natapos maglaba. Inuna ko yung paglaba. Mga alas 6, nagbabad na po ako. Tapos pagka alas 7, yun, umpisan ko maglaba. Dinali-dali ko yung paglaba. Tapos tayo alas 8. So, nagtapis tayo, nubad yung suot natin. Nagtapis, nilabhan naman para walang labahin. Yan, alas 6 na, guys. Magsaing muna tayo. Alas 6 pero ano pa talaga, maliwanag pa yung labas.
na tayo. Sa isang ano lang, sa isang rice cooker yung sasaingan natin dahil kunti lang yung bawas sa isang rice cooker. Tapos bahala na si Paul yung magluto ng ulam. Yan, pinalambot ko na po yung manok na nasa ref. Nabas ko na para lumambot kasi freezer. Protein. Protein pala. Hindi ko pa na inano yung mga tinupi ko. Hindi ko pa na ilagay sa mga durabox. Sain muna tayo. Sound trip talaga si Jennifer. Sound trip niya. Sound trip niya na yun. Wala tayong magagawa. Oras po niya. Si Papa Bits hindi naman po ngayon hilig mag sounds. Kasi parang si Papa Bits, yung isip po niya is lumilipad. Iwan ko kung ano yung iniisip niya. Oh my gosh. Papa Bits natin. Kapag parang narinig na yata yung music. Ayan, tumahimik na po guys. Hindi na nagpa-sound si John Turk. Ayan na po. May bubong na po yung terrace. Tsaka wala na talagang dahon at saka bunga yung mga niyog. Ayan. Pati yung dito sa isa. May tao pala dito, hindi ko napansin. Ayan si Pinsoy. Tinatapos nila dito. Saka po sila partition. Tatapusin muna nila. Yung dito sa terrace, maglalagay ng plywood. Tapos dito, para sa kwarto pa. Inuna muna nila yung terrace. Para kung umulan, hindi na mababasa yung mga sahig. Hindi pa po ng ilaw dito. Hindi pa po nagbukas. Kaya madilim. Hindi pa naman as in madilim sa labas. Ayan, alas 6:15 na. Ganyan pa kaliwanag. Dito lang po yung sa loob madilim kasi hindi pa pinaano yung ilaw. Pero dito sa ibaba, nakabukas na. Yan. Yan yung ilaw ni Papa Bits. Kulay orange. Tapos nakabukas na po yung series kasi solar. Yung ibang solar na series hindi na iwan ko nasira siguro. Parang daganan. Yan, wala nang dahon bunga yung dalawang puno. Yan na po yung resulta guys. Unsa na dan? Way driver dan? Sus Ginoo, way driver si Dandan, kaluoy man. Asa ang driver? Tarunga. Oh. Na si Dandan nagmamaoy na. Ayan guys, maganda na pong tingnan dito sa labas na nawalan na po yung mga dahon na yun. Hindi na po natabunan. May nawawalaan ng susi ng motor kaya namin yung ilaw binuksan. Hindi makita. Naglaro kasi ng basketball. Kaya lang nalaman papauwi na wala yung susi. So ayan po guys, bye bye muna. Thank you for watching po. Shout out po sa lahat ng mga subscribers, followers, silent viewers at sub mga viewers po.
araw-araw po na nanonood, at lalong-lalo na po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po sa suporta sa munting channel ko, at thank you po sa mga nagbibigay po ng blessings. Sana marami pang blessing na ang bumalik sa inyo. So yan po, thank you po sa lahat. God bless us all. Bye bye po.